Dahil natapos na ang nakakatapos na panahon, narito ang iyong pang-araw-araw na dosis ng demonyo. Alam nating lahat kung papaano nahulog si Lucifer mula sa biyaya. Ngunit hindi lang siya ang napalaya sa langit. Ang 7 princes of hell ay 7 demonyo, kabilang si Lucifer na namumuno sa impyerno at kumakatawan sa 7 deadly sins. Halina't alamin natin kung sino ang 7 prinsipe na namumuno sa impyerno. Maraming tao ang naghalong Lucifer at Satanas o iniisip na sila ay isang tao. Ngunit sila ay magkahiwalay ng mga demonyo. Si Lucifer ay ang kasalanan ng pagmamataas at siya ay tipo na sa langit dahil siya ay naniniwala na siya ay mas mabuti kaysa sa Diyos. Sinundan niya ang ibang mga demonyo at naging pinuno siya ng lahat ng mga demonyo. Kanyang asawa ay si Lilith, ang pinakamataas na impress ng impyerno, at siya ay unang asawa ni Adan na umalis sa halamanan ng Eden. Naging tanyag si Satanas nang mangyari ang pagkukumaling tungkol sa pangkukulam noong Middle Ages. Pinaniniwala ang bumulong siya sa taenga ni Christian para iligaw sila. Madalas siyang nauugnay sa mga mangkukulam at kanang kamay ni Lucifer. Kinakatawan din ni Satanas ang galit. Sa kasamaang palad, hindi natin pag-uusapan ang tungkol kay Asmodeus mula sa Philobos. Ngunit ang demonyong pinanggalingan niya, siya rin ang pinakikilala ko. Ang Asmodeus ay ang kasalanan ng pagnanasa at madalas na lumilitaw na may 3 ulo na sumusunod. Isang tao, isang kalating tupa, at isang toro na nakasakay din siya sa isang infernal dragon. Si Asmodeus ay umibig sa isang babaeng nangangalang Sarah at pinigilan ang sinumang magpakasal sa kanya. Pinatay niya ang 7 sa kanyang asawa sa araw na kanilang kasal. Ngunit ang ikawalo, si Tobias, ay nakatakas. Pumunta si Tobias kay Arkanghel Gabriel at sinunod ang kanyang payo na mansunog ng carbon at maglagay ng puso at atay ng isda sa ibabaw nito. Ang amoy ay nagpatakas kay Asmodeus at siya ay ginapos ni Gabriel. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na si Asmodeus ay hindi kailanman naging isang anghel. Sa halip, siya ay isang kambiyan, isang nilalang na kalating tao at kalating demonyo, na ang kanyang ama ay si Haring David at ang kanyang ina ay isang succubus. Ang Mammon ay kumakatawan sa kasakiman, ngunit siya ay orihinal na higit sa isang konsepto. Siya ay kalaunan ay nailarawan sa Middle Ages at ang kanyang pangalan ay nangangahulugang pera. Oo, ganyan yan. Ang katamaran ay nangangahulugan na katamaran. Ngunit ang palundirin lang at pagmamanipula ni Belphegor ay nakakabawi sa kanyang kasalanan. Kung ipatawag mo siya, gagawin niya ang anumang anyo na makukuha niya ang gusto niya. Bubulong siya sa pandinig ng tao na yumaman sila sa abot na kanilang makakaya. Ngunit pagkatapos ay kukunin niya ang lahat. Kahit na ang taong ito, marahil ang pinakawalang katuturang pangalan ng mga prinsipe. Si Beelzebub ang Panginoon o katawan. Wala siyang insaktong dumi sa impyerno, ngunit nauugnay siya sa mga bagay na maaaring lumipad dahil siya ay nilalarawan na may mga pakpak. Si Beelzebub ay lumitaw sa ibang mga sibilisasyon at sa Solomon. Siya ay isang nahulog na anghel na nauugnay kay Lucifer. Maaaring kilalanin ng ilang tao ang taong ito bilang isang halimo sa dagat. Ngunit sa Kristyanismo,
Ang Leviathan ay kasalanan ng inggit. Ang Leviathan ay isang uri ng bantay sa mga pintuan ng impyerno at paparusahan niya ang mga nagkasala sa pamamagitan ng pagkain ng buo. Sa ilang sining ng Anglo-Saxon, ang bibig ng Leviathan ay ang pintuan sa impyerno.